Amen. Pupunta na po tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. Dalangin natin sa Panginoon na i-empty niya ang ating mga puso. Empty. Remove the doubt. Remove the worries. Remove everything na siyang nakakasagabal sa pakikinig sa salita ng Diyos. Amen. And let God fill your heart. Amen. Amen. Now, atin ang papatayuin ang mensahera ng Diyos. Amen. Napakaganda pong nanay. Amen. Masigasig na nanay. Hindi nanlulupaypay. Hallelujah. Amen. Matatag. Amen. Dahil ang Diyos ay nasa kanyang buhay. Amen. Akin ako, tinatawakan ko sa harapan. Our dear Nanay Alma Tamula. Hello! Palakpakin. Isang palakpak sa mga anak ng Diyos! Amen at amen. Purihin ang ating Panginoon. Dahil sabi nga natin, salamat sa Diyos sa isang buwan. Nandito tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon because the joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah! Sino nakalala? The joy of the Lord is our strength! Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Magandang tanghali po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Ramdam ba ninyo na kasama natin ang Diyos? Amen! Hallelujah. Amen! Amen! Praise God. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Respect, sinasabi natin, respeto sa ating Panginoon. Hindi man natin siya nakikita, but ang John 4:24, sambahin natin siya sa espiritu ng katotohanan. Amen. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you. We love you. We exalt your holy name, Jesus. We can do nothing without you, God. But by your grace, by your mercy, but you are so faithful, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are my peace. You are my Lord. You are Jehovah, the living word. Almighty God, the Prince of Peace. You are the great I am. You are the great I am. My victory. Yes, Lord. Hallelujah. You are my King.
my victory. Yes, Lord. You are my God. You are my King. You are my Savior. You are Jehovah. You are the God of all everything in the name of Jesus. Hallelujah. Father in heaven, I trust you in everything, O God. Kami po'y nagtitiwala at nanampalataya, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Use me mightily, Lord, in the name of Jesus. Narito ang aking empty vessels, Panginoon. I need your Holy Spirit. I need your wisdom. I need you, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah. Father in heaven, in the name of Jesus. Panginoon, tumayo ako sa harapan ng aking mga kapatid. Wala akong kakayahan. Salamat sa grasya at pag-ibig ko, Panginoon. Dahil kung nagagawa mo, Lord, magagawa namin dahil ikaw ang aming kasama. Pangako mo sa amin, Lord, Philippians 4:13, I can do all things to Christ who strengthens me. Tuloy nga, Panginoon, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa harap ng aking mga kapatid, Lord. Buksan mo ang kanilang mga puso at isipan. Gawin mong katabang lupa ang kanilang mga puso na mataniman ng iyong mga salita na aming ipamuhay bilang mananampalataya. Father, in Jesus' name, hindi nila tingnan, Panginoon, ang aking katayuan. Ba't pakinggan mo ang mensahe? Para ikakalabog sa aming pananampalataya. Father, by the Holy Spirit, maraming salamat. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming ipinagkatiwala sa iyo. Dahil ako po, Diyos, ay nanampalataya at nagtitiwala na may gagawin ka sa amin. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Lord, for sending Jesus in our ways. We love you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah! Praise God. Kayo ba ay may mga sandata? Baka wala akong dalang sandata, cellphone lang. Pero hope, ang cellphone na yan, hindi lubat. Katulad ng ating pananampalataya, minsan lubat. Minsan, pag may blessing, maaga. Pag walang blessing, late. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord God. Salamat sa ating po mga kapatid. Even iba-iba man ang pangalan ng ating kongregasyon, but iisa ang ating Diyos sa pinag-iikuran. Hallelujah. Kasi mas maganda yung minsan din marinig natin ang putahe, ang recipe sa umagang ito, sa lugar na ito. Amen! Amen. Hallelujah! Kalimutan ko yung aking mga. Kaya ano nga, grace face. Kasi parang, mahirap na, hindi po ako bumabata. Bata lang tingnan, pero hindi na kaya ko na kumata. Amen! Hallelujah! Pero God is good. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. So, ating buksan ang ating mga Biblia sa John chapter 3. Amen. Kasi alam ko itong John chapter 3 verse 3, 1 to 7. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming Kristiyano na hindi natin naintindihan ang sinasabi dito sa John chapter 3 verse 1 to 7. Hallelujah. Are you there? Amen. Amen. So, sundan na lang po natin ang ating pong mensahe ngayon. Matatagpuan sa John chapter 3, 1 to 7.
May isang taong nangangalan Nicodemus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Parasiyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam na namin isa kayong tagapagturo mula sa Diyos dahil walang nakagawa sa mga himalang ginawa ninyo maliban kung sumasa Kanya ang Diyos. Amen. Verse 3. Sumagot si Jesus. Hallelujah. Sinabi ko sa inyo ang totoo. Hindi makabilang sa kalian ang Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Amen. Verse 4. Nagtanong si Nicodemus, paano may pananganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Anong sabi niya dito sa verse 5? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo. Hindi makabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Hallelujah. Verse 6. Ang ipinanganak sa pamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Amen. Ngunit ang ipinanganak sa pamagitan ng banal na Espiritu ay may Espiritu na buhay. Verse 7, kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa inyo na kailangan ipanganak muli. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga natin, ang John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Hallelujah! Hindi natin makita ang karya ng Diyos. Sasabihin ninyo, paano? Kung ipinanganak ka ngayon laman, is laman. Sa physical. Hindi ko naman pwede, Sister Jane, ilagay ko sa aking sinapupunan na mas malaki pa nga siya sa akin. Kahit pasapsapin ang kanyang katawan para ibalik sa aking tiyan at hindi talaga magkasya. Naintindihan ko ninyo? Ipinanganak tayo ng laman is laman. Kaya nga ngayon, ipinanganak na tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah. Are you a born again Christian? Amen. Ngayon, Amen. Sabi natin, Amen. Born again Christian. Kung ipinanganak ka na ngayon, ang tema natin matagtagpuan sa verse 3, ito yung tema ngayon. Months, ay sabi dito, sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam natin na ang Diyos natin ay Espiritu. Amen. Ang sumamba sa Kanya ay Espiritu ng katotohanan. Spirit. God is Spirit. Who worship Him in Spirit and truth. Amen. So, maliwanag ang sinasabi ng ating Biblia na ang Diyos natin ay Espiritu. Sambahin natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Nasaan ang katotohanan? If you are a born again Christian, makita dapat na tayo ay ilaw sa mundong ito. Amen. Sinasabi natin, ang pulpit is holy. Umaawit pa natin, you are holy. Yes, because banal ang ating Diyos. Why? Pag sumamba tayo sa Panginoon, ni sa ating buhay, hindi man makikita na tayo ay sumamba sa Espiritu ng katotohanan. Kaya kung nandito sa ating ang Diyos, sabi ninyo, respeto. Anong klaseng respeto? Yung nakikita mo? Hindi ko siya nakikita, pero ibigay ko ang pinaka-the best para sa Kanya. Hello! Amen. Minsan sa buhay natin, tawagin tayo born again Christian sa ating ilang puso. Kaya kung totoong puso ka, alam mo, Lord, itong araw para sa iyo. Ihanda ko ang aking sarili para sa iyo.
Pag tumungtong ka dito, respetuhin mo na ang iyong kasama ay ang Diyos ng may lalang ng langit at lupa. Pero minsan sa ating buhay, hindi makita na born again Christian tayo. Born again lang sa ating nguso, pero wala sa gawa. Madali i-share ang salita ng Diyos, pero mahirap gawin. Pero walang mahirap sa Panginoon Amen. kung kasama natin ang Diyos. You are baptizing in the water. And you are baptizing also in the Holy Spirit. Pero bakit sumamba ka sa Espiritu ng katotohanan pag tayo'y na kay Kristo para tayong papunta lang ng palengke? Para pupunta tayo, pero pag pupunta kayo ng mga magara, sasabihin natin, oy, may pakain, lahat kailangan magara. So, ikaw na Kristiyano, pupunta ka dahil magara ang mga biskita, pupunta ka dito dahil ang Diyos ang nagbigay ng blessing mo. Dapat pinaka-the best ang ibigay natin sa Diyos. Amen! Amen. Hallelujah! Pag para sa Diyos is the best! Kasi sinasabi, Lord, sinambakan namin sa Espiritu ng katotohanan. Ikaw mismo wala ka nga sa katotohanan. Kaya kung katotohanan, respetuhin mo ang Diyos na hindi mo nakikita. I'm here, Lord. Sabi ng Romans 12 verse 1. Ihandog mo ang iyong buhay bilang mabango sa harapan ng Diyos. Pero minsan pupunta tayo dito para bang mantiner. Sa galing ng mantiner sa Tagalog? Samantala. Para ba yung, okay lang. Nandiyan naman ako, sumamba ako eh. Okay lang. Pero ang sabi ng John 4:24, sambahin niyo ako sa Espiritu ng katotohanan. Sabi na natin, si Lord naman nakakita sa puso ko. Hindi ka nga nakikitahan sa panlabas. Sa pag-ilalim ka kaya. Hello! Sabi natin, ang Diyos ang nagbigay ng blessing natin. Pero sa kamunduhan, sabi nyo, huy, magbigay kayo ng respeto. Kasi yung naghahandog kayo ay mayaman. Kasi ang tao, pag mayaman, sila rin papunta kahit wala, mangutang para lang sa mayaman. Pero sa Diyos, galing sa akin ang inyong mga blessing. Bakit? Ganyan lang kayo magbigay ng papuri sa akin? Hello? Hello? Ikaw na mismo, nangutana. Ay, nanguta ay, Hallelujah, praise God. Hallelujah. Sinikudi mo, paano Lord? Paano ko makamtan ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko sa inyo? Kung ikaw ay pinanganak ngayon ng laman, is laman. Pero pinanganak na kayo sa Espiritu ng Diyos, so, ibigay ninyo ang para sa Diyos. Amen. Because you are, tinawag na tayo, I'm a born again Christian. Ang dali natin magsabi, I'm a born again. Pero, sa mga hindi pa nakakilala, yan ba ay mga born again? Marami dyan. Pero maliwanag, paano tayo matawag na sinasabi, if any man be in Christ, you are anew. All things are past. So dapat, Kristiyano ka na, pag-araw kay Lord, ibigay mo ang pinaka-the best. Amen! Amen. The best ba yan sa inyo? Minsan, bato-bato, matamaan, huwag magalit, katotohanan, sakit tanggapin. Amen po ba? Katotohanan. So ang gusto ng Diyos, wow! Romans 12:1. Ano sabi niya? Presentable. Present your body as a living sacrifice. Ibigay ko, Lord, nandito ako sumasamba sa iyong Panginoon. Ikaban ka nila, saan ka pupunta? Pag sa church, yung iba naman saan ka pupunta? Ay may birthdayhan.
Wow, magara. Ang dami ko pag birthday. Para masabi lang, uy, sosyal. Dabag pa. Kasi malaking sweldo. Pero sa Lord, siya ang source ng lahat ng bagay. Basta lang, pupunta ka, magchinilas, mag-arak ka na malingke. Anong tingin mo sa Diyos? Na siya ang source ng lahat ng bagay. Dapat ibigay mo ang pinaka-the best sa ating Panginoon. Amen. Ang dami magsasalita, ay ako naging Christian. Pero pag nagamit na sa Diyos, dapat maging modelo ka sa iyong nasasakupan. Amen. Ikaw ang leader. Dapat maging leader ka sa iyong mga tupa. Ikaw nga ang leader. Pag kunwari, yan ba ang leader? Dapat ang leader maging presentable. Dahil ang Diyos nating sinasamba ay King of Kings and Lord of Lords. Pero ikaw sumamba ka lang sa Kanya. Basta lang nakaamig, basta lang nakasabi, basta lang nagarito, basta ang. Pero hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Ang gusto niya, matagamtaman mo ang sinabi ng John chapter 4 verse 24. Buhay, are you dead? Ha? Patay ba kayo? Kasi kung minsan, pupunta dito, ang Diyos pa ninyo ay buhay. Amen. Pero sumamba kayo para kayo mga patay. Ako'y buhay, hindi patay. Ako'y gising. Ako'y hindi tulog, laging gising. Kanina, nung umamit tayo because ang Diyos pa natin ay banal. Natural kay mga disipulo man kayo sa Diyos, banalin tayo para sa Kanyang harapan. Hallelujah! Kaya malinaw ang sinasabi ng ating Biblia. Paano natin ito mararamdaman na tayo'y pinanganak na muli? Di ba ang sabi niya, posible. Posible sa tao, pero sa Diyos, walang imposible. Matthew 19:26. Nothing is impossible with God. Pero sabihin nyo, sumamba kami sa Espiritu ng Katotohanan, pero ikaw mismo hindi naging modelo sa iyong kinasasakupan. Kailangan po, i-share natin ang salita ng Diyos. Ay mag-aano kainit. Dahil ang gusto ng Panginoon, ako ay banal, maging banal din kayo, ma-share ang aking salita. Kaya sabihin nyo, bakit? Imbis, ibigay natin para sa Panginoon ang pinaka. Pero dahil hindi nyo nakikita ang Diyos, sabi nyo, respeto. Respeto lang ba kayo dahil nakikita nyo? Pero ang gusto ng Panginoon, hindi mo man siya nakikita, pinulamdan mo na nagkasama natin ang Diyos. Amen. O ngayon, pag sinasabi na natin, mga leaders, dapat maging modelo tayo sa ating nasasakupan. Dahil sinasabi dito, ni Nicodemus, Lord, how? Paano? Kung ipinanganak na ngayon laman, is laman. Pero pinanganak na kayo sa Espiritu ng Diyos, sino na ba ang maghari sa buhay natin? Espiritu ng Diyos. Noon tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, sinasabi natin, Lord, salamat, ginawa mo akong anak. Tinanggap mo ako bilang anak at ikaw ang aking ama. So ngayon, ama mo man ng Diyos, anak ka naman ng Diyos, yung ama mo na nagbigay sa atin na anak, ikaw akong anak, ama mo ako, sundin mo ang aking kalooban. Kaya sabi niya, sige, nag-decide tayo, sinasabi na natin, magpabautismo ako sa tubig, tanda ng ano yun dyan? Surrender.
Tanda ng pagsasurrender? Okay. Oh, nag-decide kayo. Lord, I am decided to follow Jesus. Nagbautismo sa tubig. Nagbautismo na ha! Blessing, bago pa lang, Kristiyano. Natawag na natin na sinasabi sa 2 Corinto 5:17 na if any man be in Christ, you are anew. All things are past. Nagpag-decide ka. Oh. Ang iyong ama, sabi niya, tinawag ka niya bilang tagasunod ni Kristo. Mayroon bang mga tinawag ng Diyos na sabi niya, ang Diyos natin ay banal, dapat ang sumusunod sa Kanya magiging banal. Pero, sumamba tayo, basta na lang. Yung iba, pupunta sa gaway. Tanda po ninyo, sabi niyo, ang ganda ng church natin. Hindi naman maganda, kaya okay lang itong suot ko. Hoy! Gising! Hindi ang church, hindi ito ang bitbitin ng Diyos. Ikaw! Ako! Tayong lahat na sumusunod kay Kristo. Kaya tinatawag tayo na, ano sabi doon, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maraming Kristiyano kuno. Tawag ng tawag. Born again, pero hindi nakikita na nagbagong buhay. Anong born again doon? Na born again ka lang dahil tinanggap mo ang Panginoon. Bukas sa makalawa, pag may mga pagsubok sa buhay, bahala muna kayo dyan. Tapos, nag-decide ka, Lord, I am decided to follow Jesus. Nagpakahirap ka, nagmamasahe lang tayo, para Lord, I surrender my life to you. Ang galing! Ang galing! Pero pagdating sa pagsubok, kasama lang. Sabi, bantay ka, Kristiyan. Mamaya ka lang. Mamaya. Maraming ganyan. Pero tandaan po natin, kung ang tunay disipulo ng Panginoon, na ang sabi niya, Hallelujah! Hallelujah! Sige ngayon, ano bang ipagkaloob ng Panginoon? Magalit na kayo sa atin. Wala pong problema. Hallelujah! Wala po tayong kinikilingan sa lugar na ito. Dahil ang Diyos, hindi siya namimili. Ikaw, ako, tayong lahat ay pari-pariho sa paningin ng Diyos. Basta sabi niya, Hoy, ako ang leader! Kailangan, leader! Sumunod kayo sa inyong mga leader, mga member. Ang leader niyo, pag ito ang leader, dapat ang leader modelo sa kanyang mga sinasakupan. Tama na niya. Tama. Ang leader nga natin, ang leader natin, mag-rubber shoes, ang rubber shoes, din ang mga ka-member. Siyempre, kung ano nakikita sa leader, hello? Follow the leader. Follow the leader. Anong leader ko? Pero kung ang leader, laging siksi, maganda sa harapan ng Diyos, hindi sa mga tao dahil kailanman. Hindi ako nagpa-present sa buhay ko. Nag-present ako because ang aking sinasamba ay Diyos na buhay. Spirit to spirit. Pero ikaw, sasabihin na natin, okay lang ito. Sabi ng Panginoon, ganun lang ba ang tingin niyo sa akin? Ha? Hindi ba niyo ako nakikita? Pero ako ang nag-bless sa buhay niyo. Pero, yan lang ba ang isukli natin sa Diyos? Na ang sabi niya, if any man be in Christ, you are anew. Bagong nilalang. Kung dati, yung simbahan ng malaking simbahan tingnan mo, makita mo, mga tao natin, mahina kayo maglakad na. Sabi na naman. O diba, sa malaking simbahan, hindi nila alam. Pero ikaw, na nasa si Kristo sa buhay mo, dapat
maging modelo ka, maging ilaw at asin sa salita ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng ilaw? Dapat yung ilaw natin, hindi katulad ng Christmas tree na on and off. Kailangan ang ilaw ng Kristiyano laging nakasindi. Amen. Hindi tinatago. Sino bang nagsindi ng ilaw na ilagay sa ilalim? Yun po ang tawag natin. Kristiyano ngayon, bukas, ngayon, nakakarinig kami ng sabi natin, paano kaya ito mga Kristiyano ito naging ilaw? Pero bukas sabihin, wala namang kapatiran nakikita, tago muna natin itong ilaw natin. Tago muna! Kasi walang nakakita. Pero sinabi ninyo sa John 4:24, walang natago sa mata ng Diyos. Amen. Hallelujah! Amen. Walang natago. Lahat lantad yan sa mata ng ating Panginoon. Tayo ba ay binago ng Panginoon? Kung binago na tayo ng Diyos, sundin natin ang sinasabi sa John 4:24. Nasambay natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin. Dahil sa awit pa lang, you are holy na ikaw na pinili ng Diyos, sumunod sa Diyos, naging holy ba ang ating buhay? Hallelujah. Hi, Lord God. Hallelujah. Ang sarap bumanggit, I'm a born again Christian, pero hindi makikitaan sa ating mga buhay. Born again lang tayo sa ating muso. Kaya sinasabi ng Matthew 7:21 na maraming tumatawag sa aking pangalan, hindi ko sila kilala. Ang kilala ng Panginoon ang marunong sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Kaya ikaw, bagong nilalang ka na sa Diyos. Ikaw kung bagong nilalang, magpakita ka na ikaw ay modelo at ilaw sa mundong ito. Tapos share ka ng salita ng Diyos. Hindi ka ba nahihiya? Mag-share ako ng salita ng Diyos, pero sasabihin naman, tingnan mo naman yung nag-share. Nagpabakat. Alam na ninyo niya, nagpabakat. Bakat na bakat. Imbis ang blouse, ang haba-haba, may mga Kristiyano, haba ng blouse, tatalian. Bahala kayo dyan. Kristiyano na! Pero tinatalian nila, minsan, i-insert yung kabila. Yung kabila ganyan. Tapos nangaral ka salita ng Diyos. Nasaan? Nasaan nasasabi? I'm a born again Christian. Nasaan yung sinasabi ng John 4:24? Hallelujah. Tunay nga ang sumusunod sa Diyos ay siya ang tunay na disipulo ng Panginoon. Nasunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Hindi man 100%, at least marunong tayong rumispeto sa salita ng Panginoon. Nasambay natin siya sa espiritu ng katotohanan. Nasaan ang katotohanan? Kung paisi-isi lang ang Kristiyano. Maraming Kristiyano ngayon na paisi-isi lang. Kristiyano lang pag may blessing. Pero pag may trials, bahala kayo dyan. Hallelujah! Amen. Hindi ako lalayo dito sa mensahe nito. Paano tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos? Paano? Church, kung totoo na tayo'y kabilang ng sa salita ng Diyos, we are a born again Christian. Maliwanag ang sinasabi na hindi mapabilang kaharian ng Panginoon kung hindi tayo magbagong buhay. Amen. Amen. Hindi talaga. Kahit pa dito sa sanlibutan,
Sasabihin ko siya, kung hindi totoo ang inyong paglilingkod sa Diyos, sabi ko sa iyo, ampun lang kayo. Hindi ninyo mamana ang aking kayamanan. Di ba sa sanlibutan, pag ikaw, magulang mo nawawala, maraming iiwanan ng iyong mga magulang. Ang sabi niya, hindi makapagmana ang mga adopted. Kasi adopted eh. Wala sa last will of testament. Nakuha niyo ba? Amen. Kaya ikaw, kung adopted ka lang, Kristiyano ka lang, na hindi mo masunod ang sabi ng Hebrews 12 verse 14, I think. Hebrews 12 verse 14, pakilagay please. Anong sabi niya dito? Hebrews 12:14. Hallelujah. Hebrews 12 verse 14. Anong sabi niya? Pagsikapan ninyong mamuhay ng Sa lahat ng mabuting relasyon. Iba yung verse. 14, 12, 14. Pagsikapan ninyong mamuhay ng mabuting relasyon sa lahat ng tao. Magpakabanal kayo, sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay niyo, hindi ninyo makikita ang Panginoon. Amen. Na maliwanag ang sinasabi, hindi ko salita ito. Salita ng Diyos. Sabi na natin, nagturo tayo base sa Biblia. Pero pag sinasabi natin, ignore natin yan. Gusto natin, yung gusto natin. Pero ang gusto ng Panginoon, kung hindi banal ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi tayo mapabilang sa Kanyang kaharian. Ang liwanag. Yan. Sinasabi niya, you are a born-again Christian. Born-again ka lang dahil may blessing. Pag walang blessing, buang again. Born again. Wow, born again ako. Hallelujah. Dapat pagsikapan natin mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Lagi nating tandaan na ang sabi niya, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Masunod ba natin yan? Na ako ang daan. Pero pag lumakad, mga Kristiyano, kahit na nasa lubong nila, hindi man kaalib ng iglesia, hindi ko man yan kilala. Pero iisa tayong pinanampalatayanan. Amen. Maraming Kristiyano ganyan. Ang gusto lang nilang kaibiganin, yung gusto nila. Ang Diyos ba namimili? Pangit ka man o maganda, sabi ng Panginoon, ito ay ginawa ko ng perfecto sa aking Panginoon. Pero tayo, pag hindi natin kahit, kunwari na lang, oh, I love you with the love of the Lord. Dito muna ako. Ayaw. Pahagam pa. Pero yung isa, kasi tagal-tagal pa, nakalagpas na. Wala na. Hello! Hope na wala na po yan sa ating. Kasi sabi nga, pagsikapan ninyo ng magandang relasyon sa bawat isa. Amen. Eh paano kung makikrelasyon ka lang? Hindi relasyon sa pagmamahal-mahalan ha? Meron pa naman tayong ibang lahi dito. Huwag tayong magsambadan lang dahil may malay motibo tayo. May pogi. Kaya sabi natin, sabi nila, go to the world and multiply. Kaya dumadaming mga bata sa mundo. Nag-multiply. Hallelujah. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Dala natin ang salita ng Diyos. Pero, anong ginawa natin sa mundong ito? Goye ang magpakarami. Dapat naguyi ka, nadala mo ang mga tao sa paanan ng Diyos. Because you are a
Christian. Hallelujah. Pero born again lang tayo sa mga nguso. Born again tayo pag may blessing. Pag puro pa, ang mata pa naman natin. Kung hindi ito makontrol, mahirap na. Pero maliwanag yung sinasabi ng ating binabasa. Hebrews 12 verse 40. Pagsikapan natin na mabuhay na kasama ang salita niya. Amen. Dahil sinasabi sa 1 John 1:1, in the beginning was, The Word and the Word was, with God. tingnan mo, the Word was God. Alam natin ang salita ng Diyos, pero ni-experience mo na kasi willing-willing pa tayo sa gawain sa mundong ito. Tinanggap na ang Panginoon ngayon, bukas sa makalawa. Aba, paano kaya ito gumaganda ako? Sumisiksi, ang dami na. Baka sasabihin naman niya, uy, ako yun ah. Sasabihin, ako yun. Pero born again na. Hello? Ako yun. Balik ulit. Smile. Aba, naka-smile. Give me your number. Naligo na. Ingat kayo. Pero mga born again. Hello? Hello? Kayo ba ay para sa Diyos? Kung para sa Diyos, maging pagsikapan natin mamuhay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi lang natin dalhin sa ating mga nguso, bagkos dalhin sa ating mga Puso. hindi nguso ha, hindi nguso. Marami ngayon puro nguso. Ang galing! Turo ng turo, sarili natin hindi matuturuan. Hallelujah. Diba? Pero mga born again, bakit? Sasabihin natin, kung ikaw leader, magpakababa ka sa iyong mga member. Kung leader ako masusunod! Ito ang gusto ko! Kapatid, lalo na pag ikaw ay nabigyan ng kaya mo, hawakan mo ang iyong kongregasyon. Kung hindi natin ibaba ang ating sarili, sabihin ko sa iyo, hindi tayo makapamunga ng sagana. Dahil ang hinahanap ng Panginoon, ang salitang John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ang galing, memorize. Pero alam ba na ito? Dali, for God so loved the world. Alam ba natin anong sinasabi? For God so loved the world. Nasunod ba natin sa ating mga buhay? Minsan, matawag natin, kanang leader natin. Takot ako dyan. Dapat ang leader alamin ang lahat ng kanyang mga member. Kaya kung yan ang ipadama, tunay nga meron kang John 3:16. Pagmamahal na walang kinikilian. Pagmamahal sa lahat. Hindi yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal sa mundong ito. Nagkuhi at container. Pero yung pagmamahal mula sa ating Panginoon. Ipadama natin ang pag-ibig. Dahil kung hindi lumalago ang simbahan, it means to see. Ang problema, hindi ang church. Nasa tao ang problema. Amen po ba? Kung ang simbahan, ang puno na ito, pag hindi namunga, it means to say na ang puno na ito, hindi niya kayang alagaan ang kanyang mga bunga. Hindi natin, ikaw leader, ibaba mo yung sarili. Kahit sabunan ka man mula ulo hanggang lampakan, dahil alam ng Diyos na pagsikapan mong mamuhay ng may kabanalan. Kaya kung wala yan, hindi talaga matawag lang tayo na Kristiyano tayo sa araw ng linggo. Kumusta naman ang Lunes, Martes, Miyerkules? Kristiyano ka lang linggo kasi naririnig mo ngayon, I'm a born again Christian.
If anyone be in Christ, I'm anew, all things are past. Pero bukas makalawa, dahil napakinggan ang minsay sa kabila, pinalabas, hindi naging mabunga sa ating mga buhay. Sa totoo lang, ito'y tinatawag natin, you are a born again Christian. Mga sunog na Kristiyano. Burn. 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 Hindi born. Kaya ang totoong pinanganak muli ay lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Paano ka lumakad ngayon, Be? Sabi mo kalata, sabi mo, Kristiyano ka na. Pero pag dumating ng bagyong pagsubok sa iyong mga member, o ikaw, hindi may padama ang tunay na sinasabi sa John 3:16. Dapat hindi natin tingnan ang ating kapakanan, kundi tingnan natin ang ikakabuti sa maong mga kapatiran. Amen. Tingnan mo kung ang puno ay puno-puno ng bunga, itong puno na ito sagana sa tubig na buhay. Tulad natin, kung hindi tayo madiligan sa salita ng Diyos, kahit Kristiyano ka pa, huwag kang magpapadilig sa salita ng Diyos. Anong mangyayari sa buhay mo? Dry. Dry. O, sabi nyo dry. Pero dito siya nasabi natin na sambahin natin ang Diyos sa Espiritu ng katotohanan. Hindi mo natin siya nakikita. Di ba? Sabi niya, the joy of the Lord is my strength. Strength! Ibigay ko ang lahat kong lakas. Dahil sabi niya, sambahin ninyo ako sa Espiritu ng katotohanan. Pero matagal ng mga Kristiyano, kahit palikpalak pa, kabigat, kawakan. Kaya, mag-ingat tayo. Kung tayo tinawag na born again Christian, kailangan ipanganak tayo ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo ipinanganak ng laman. Dahil ang laman is laman. Pero ang ipinanganak ng Espiritu ng Diyos ay sumamba sa Espiritu ng katotohanan. Kung nasaan ang katotohanan, pag sinabi na natin, manalangin tayo, pero minsan nadama ninyo, kahit ano pang tawag ninyo sa Panginoon, naranasan ba ninyo naging dry? Hello? Bakit hindi kayo totoong sumamba sa Espiritu ng katotohanan? Kailangan, Lord, ikaw ngayon, Panginoon. Kaya nakita ninyo na sabi niya, paano ako, Lord, born again? Paano ako ipinanganak muli? Ang ipinanganak ng laman is laman. Pero pinanganak kaya ngayon ng Espiritu ng Diyos. Sino nawala? Hallelujah. Ipinanganak ka ngayon, Espiritu na ng Diyos ang maghari sa buhay natin. Dapat ipakita natin, hindi ko man siya nakikita, pero ramdam ko, kasama natin ang Diyos. Amen. Na, kung umawit ka lang, sabi mo, aawit ka na para sa Panginoon. Minsan parang umawit lang tayo na nag-entertainment, walang dama. Hindi mo mandama ang Espiritu ng Diyos sa kumilos. Dahil ikaw mismo, hindi ka nagbigay ng papuri para sa ating Diyos. Kaya marami, nasabi na natin, ang dry. Di ba si David, si Haring David sa kanyang buhay, Lord, nangihina ako. Anong gagawin ko? Pero anong sabi niya? Gisingin mo ang iyong espiritu. Hoy, gising! Espiritu ko! Gising! Mamuhay tayo ng may kabanalan. Hindi yung kahit anong gawin ko. Sabi nga natin, Lord, before I go to sa presensya ng Panginoon, search my heart, O God. Fill me with your Holy Spirit. Eh kung hindi kasama ang Espiritu ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, para kayong kahoy na igagatong. Alam ba niyo yung kahoy na igagatong? Lanta na ikagatong na.
Tingnan mo yung buhay na kahoy. Kahit ano pang gatong na yan, hindi talaga siya mamamatay. Bakit? Siya ay buhay. Sana ganun ang ating mga buhay, mga kapatid. Ialay natin ang ating sarili na mabango sa harapan ng ating Diyos. Hindi na sabihin natin, oy, nagpapaganda, delikado na, baka mayroong kang pinakagandahan dyan. Sabihin naman niya, uy, milagro. Kasi nakita ko niya, ka-smell siya, kaya nagpapaganda. Iba naman talaga yung mga sanlibutan eh. Milagro na. Oh, miracle na. Hallelujah. Pero sa totoo lang, makita man sa mata ng tao, mas nalulugod ang Diyos na inyong pinaglingkuran. Sino ba ang Diyos natin? Hindi ang Diyos natin na nakadikit sa dingding. Ang Diyos natin ay buhay. Katulad mo rin ng buhay. Amen. Kaya nanawagan ngayon si Nicodemo. Paano ako ipinanganak mo muli, Lord? Ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba ako naintindihan? Hindi ka ibabalik sa tiyan ng iyong nanay dahil hindi ka man kasi kahit sapsapin ka pa ng sapsapin. Ang gayon, ang gawin mo, ipinanganak na ngayon sa Espiritu ng Diyos. So, Espiritu ng Diyos ang maghari sa buhay natin. So ngayon, dahil ang Espiritu ay nasa akin, ibigay ko ang pinakadaga sa ating Panginoon. Hallelujah. The best na ba ang ibigay natin sa Diyos? O yung, ay, hindi ba natin siya nakikita? Ibes ko para agoy, delikado na to. Hallelujah. Pag nagsiksi na siguro, sabi niya, uy, iba na ito kapatid, iba ang katayuan sa siksi ng sanlibutan at sa siksi ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Ang siksi ng Panginoon, hindi katulad ng sanlibutan na ilabas ang ating mga boobs. Lalo na ngayon pag-init. Ang mga shirt, mga damit hanggang dine, pagtuwad, kalabira na naman. Alam mo. Tapos meron pang sumamba na imbis ibigay para sa Panginoon dahil sa sobrang init, ito na lang, para akong nagdaster. Hala. Sabi ng Panginoon, ganyan lang kayo magbigay sa akin. Pero sa sanlibutan, pag imbitado kayo, bagong damit, bagong sapatos, bagong bag, sasabihin natin, wow, sasabihin natin, para ma-entertain ka. Pero sa Diyos, basta na lang ibigay mo ng ganito. Nasaan yung sinasabi, Piniman dear Christ, you are anew. Bago na tayo. Hindi bagong damit, bagong pananaw ng ating buhay para sa Diyos. Hindi natin i-twist ang salita ng Panginoon. Maliwanag ang sinasabi niya. Nasambahin ninyo ako sa espiritu ng katotohanan. Tulad ba natin, dati mga patay tayo. Ibig sabihin, patay tayo sa kasalanan. Sinong nagtanim na sa pag-ani, tinanim agad? Kayo ba nag-ano dyan, magsasaka? Di ba kayo pag nagsaka kayo, bago nyo anuin yung palay, anihin yung palay, di ba? Ilagay pa sa sako, naka-stay. Pagdating ng panahon, sabi niya, o di ba hindi niya yung tinanim agad? Hinayaan pa siyang mamatay. Ganon din ang buhay natin. Nung patay pa tayo sa ating mga kasalanan, ngayon binuhay tayo sa Espiritu ng Panginoon, kaya we are a born again Christian. So yung palay na yun, sinasabi natin, patay siya. Pero pag ito, isabog ko ito, mga palay na ito, magsabog ka ng isang takal. Isang takal ba? Ang tawag doon, isang dakot. Yan. Hindi kasi ako magsasaka, maninisda ako. Maninisda ng maraming kaluluwa. Hallelujah, praise God. Sabi niya,
Di ba? Nagsabog siya, patay yun eh. Amen po ba? Patay. Pero nung isabog na siya, diniligan ng tubig, ito'y nagkaroon ng bunga, buhay. Nagkaroon siya ng buhay. Ganon din ang buhay na Kristiyano. Patay tayo noon. Pero ngayon, tinanggap natin ang Panginoon bilang Ama ng ating buhay dahil makamta natin ang buhay na walang hanggan. So, magiging new creation na tayo. Amen. New creation. Anong tawag doon sa new creation? Mga bagong nilalang. Wala na sa atin. Kasi patay ka na sa kasalanan, binuhay ka na ngayon sa salita ng Diyos. Kaya tingnan mo yung palay, pag diniligan, pag inalagaan, namumunga. Ganon ang buhay ng tao. Pag ikaw ay nadiligan sa salita ng Diyos, unti-unti magbago ang pananaw ng buhay natin. Wala na yung dati natin pag-uugali. Hello. Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa mga Kristiyano kuno na dala-dala lang ang salita ng Panginoon pero walang gawa. Hindi mahirap sundin ang pangako ng Diyos. Sabi niya, if you follow me, bring your cross there. Anong ibig sabihin ninyo? Lahat ng pagsubok sa buhay kasi gusto kong sumunod. Dahil kung hindi tayo bibigyan ng pagsubok, hindi mo makilala ang Diyos sa buhay natin. Ako'y lumalago sa mga pagsubok. Bakit ako naroon nagkakaroon ako ng katatagan? Dahil sa pagsubok. Dahil may pangako ang Diyos na ang sabi niya, ang lahat ng pagsubok ay pagsamantala lang. Pero ang pangako ng Diyos ay forever! Kakasabihin naman yung forever. Walang forever sa mundong ito. Lahat lilisan. Maganda ka man o pangit. Sasabihin mo kayong magmamalaki sa ganda ninyo. Pag namatay kayo, bungo, pari-ari tayo. Kaya walang pangit, walang maganda. Pareho tayo sa mata ng Diyos. Amen. Amen. Kung tayo maging leader, kailangan leader, magpakababa ka sa iyong mga member. Para gusto ninyong lumago ang gawain ng Panginoon. Leader, you have to be a servant to your member. Kailangan magpakababa ko tayo. Basta sabihin naman nila, sobra na! Ginawa na nakakaginawa ako na! Pero grabe! Lord, grabe na ito, Lord. Grabe na talaga, Lord. Ako na lang. Pero anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Mapalad ikaw inaapi dahil ang Diyos ang iyong kapatid. So huwag tayong mag-alala mga kapatid. Sa lahat ng ating ginagawa, kung mabuti man ito, ay malulugod ang ating Diyos. Kung masama, nalulungkot ang ating Panginoon. Ano ba ang sundin ninyo? Yung kalungkutan o yung kabutihan? Kung kabutihan, you are a new creation. Amen. Alisin na natin ang Kristiyanong pakunwari. Amen po ba? Hope na makita natin ito na kung ang ating pamumuhay hindi natin tutuhanin, sabi ko sa inyo, itong Kristiyano ito, Kristiyano wala sa alam, di sila makasanggo. Hello! Kristiyano na ba tayo? Totoo na ba tayong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos? Na kahit kusong-kusuhin tayo ng pagsubok sa mundong ito, hindi po tayo matitinag dahil ang nangako sa atin, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, na siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Tama. Sabi mo, tama. Nagising sila ngayon, bukas makalawa nakalimutan na. Sabihin, ano ba yun? Amen?
Dahil lang Kristiyano tayo, hindi sa mata sabihin ng Kristiyano ako, Lord. Pero sa mata ng tao, sasabihin natin, tingnan mo, kunwari ganyan, Kristiyano na siya, pero pag sabihan mo yan, ata, bakay mo! Hello? Maraming Kristiyano ngayon, hindi mapigkapigil sa sarili. Kaya marami, hindi ba ba kayo nakaintindi? Ang tunay ng may pananampalataya, sundin ang kalooban ng Diyos. Anong gusto ng Panginoon? Kababaan ng loob at puno ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya kung ito ang maidaman natin, ang John 3:16 sa ating mga buhay, mga kapatid, walang imposible na hindi lalago ang ating gawain ng Panginoon. Mamunga at mamunga ng sagana. Dahil ang sabi ng Panginoon, pag itong puno na ito, pinakamaliit man, sa liit na ito, kaya niyang hawakan ang kanyang isang daang bunga. Bakit? Dahil ang puno na ito ay malakas, may pananampalataya, may pangako ng Diyos. Hallelujah! Kaya hawakan natin mga kapatid. Sabi natin, maliit man siya, hindi niya kaya. Sabi ka ng Panginoon, bata ka man o matanda, pag ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, mamunga ka ng sagana. Amen. Ano bang sagana ang gusto ng Diyos? Puno ng pagmamahal, pagkakaisa. Tayo nga lang ang magkakasama, tayo nga ang kapwa Pinoy. Imbis magmahalan, ang kapwa Pinoy pa'y nagkakagatan. Totoo yan. Bakit ang church na hindi lumalago? Imbis pagmamahalan, kanya-kanya dahil sa kanilang mga pride. Yes. Ibaba natin ang ating pride. Ang ipairan natin ang kababaan ng loob. Itong pangako ng Diyos sa atin. Hindi tayo matawag na born again Christian kung hindi natin maibaba ang ating mga sarili. Kailangan magpababa tayo. Hindi sabihin natin na, inaapi na ako, sobra na. Pero sinasabi ko sa inyo, inaapi man tayo, pero ang Diyos ang magpapalas. Amen. Nais niyo ba na ang Diyos ang inyong maging kakampi? Amen. Kung nais natin, kahit ano pang sabihin sa ating kapwa mananampalataya, huwag tayong magpapadala. Dahil tayo may relasyon na sa ating Diyos. Kaya ang totoong may relasyon sa Diyos, kahit ano pang sasabihin niyo sa akin, hindi ako matitingnan. Amen. Dahil alam ko ang katayuan ko bilang mananampalataya. Kahit sabihin mo natin, kasi ay naakusaran nila ako, huwag ka nang maghanap, huwag mo na sabihin na maghanap pa ako, magsasabi pa ako, hindi na. Ikaw na mismo at ang Diyos ang nakakaalam kung sino ka sa mata ng ating Panginoon. Kaya padayon lang, patuloy na maglilingkod ng may kababaan ng loob. Importante mga kapatid, ang kababaan ng loob para sa Diyos. Tingnan mo nga ang Panginoon na ang sabi niya, ako nga na ang Diyos sa James. Sabi niya, ako nga ang Diyos. May-ari ng lahat ng kayamanan sa mundong ito. Pero ako po ang Diyos ang nagpakababa. Diba ang Diyos natin? Anong sinakyan niya nung siya naglalakbay? Diba asno? Anong lakad ng asno? Hindi. Pero ikaw, pagka naka-purse ka na dyan, o naka-jeep ka na, naka-ano ka na ng sasakyan, baka sabihin niya, uy, hindi ko na yung kilala Pero mga Kristiyano na, sasabihin natin, paano ka makaakay? Paano ka naging modelo? Dapat, uy, kilala ko yun. Hinay. Tignan mo yung Diyos natin. Di ba kinding-kinding? Oh, Hosana! Ang ating Diyos ay coming na. Nandito kayo mga anak ko. Pero ikaw, na pinagpala ng Diyos,
Bahala kayo sa buhay. Bururot. Wala na akong pakialam. Kapatiran ko man, kasama ko man sa anak, kasama ko man siya sa paglilingkod sa Diyos. Ako nga na inaghirap nito. O diba? So, iwasan po natin yan. Ang tunay na Kristiyano, may kababaan ng loob at pagsikapan natin na magiging maganda ang relasyon sa bawat isa. Hindi lang kayo ang magrelasyon dahil kayo ang best friend. Ang best friend na naman sa sanlibutan, pag ito'y nabikil, ay maunay pinaka-best enemy. Pero sa Diyos, ang best friend na tinatawag ay samahan natin. Sabi nga ng Proverbs 17:17, friends forever. Dahil tayo ang magkakasama sa buhay na walang hanggan. Kaya dapat mahalin mo ang iyong kapong mananampalataya. Ay, hindi ko siya type eh. Kasi pagturuan, pag sinabi, uy, ito! Ito ka ang gusto ko, ito! Sasabihin natin, hindi na naman nagkasundo. Pero manay pananampalataya. Kapatid, kung tayo pinili ng Diyos bilang mga servant, ibaba natin ang ating sarili at tingnan ang kapakanan sa bawat isa sa atin. Amen. Ayan ang tunay na sinasabi, I'm a born-again Christian. Hindi na ako. Ang tunay na born-again, hindi na nasa ilalim ng kamunduhan, kundi ilalim na tayo sa kautusan ni Moses. Amen po ba? Amen. Kung paano si Moses, na ang sabi ng Panginoon, sa kanya ay baston, pero ang salita ng Panginoon, lahat ito mangyayari sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. So you must be desire sa ating mga buhay. Na Lord, mula ngayon, I'm willing, Lord, na matupad ko ang pangako mo sa buhay ko. Hindi mahirap. Kayo po ba ay nabautismuhan na sa banal na Espiritu? Kung tayo'y kasama natin ang Diyos, siyempre nakita natin, pagkasama natin ang Diyos, we are always strong. Amen! Strong! Wala na, hindi na tayo naglupay-pay. Hindi na kailangan strong ako dahil kasama ko ang Diyos. Hindi tayo madaling matinag sa lahat ng walang kabuluhan. Mahirap pa naman sa atin ang mga Kristiyano. Pag merong mga marites dyan, hindi ko na kaibigan yan. Kasi marites sobra. Sana kung marites yan, gawin natin at imarites natin ay ang salita ng Diyos. Amen. Maging ilaw ka at asin sa mundo ito. Palakpakan pa natin ang salita. Glory to God. May nakuha ko ba tayo? Anong sabi ni Nicolino sa kanyang buhay? Anong sabi ni Nicolino sa iyang buhay sa Panginoon? Ano? Ang ipinanganak ng laman is laman. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Espiritu ng katotohanan. So, maliwanag ang John 3:3. Unless a man be born again, hindi talaga natin makita ang kaharian ng Diyos kung hindi tayo magbagong buhay. Hindi lang natin daling sa ating mga nguso, bagkos daling sa ating mga oh, maliwanag. Sabi yung Hebrews chapter 12 verse 14, hala, laging, hindi ka pasarba. Pagsikapan natin na mamuhay ng banal. Amen. Salamat sana. Memory verse niyo yan. Tandaan ninyo yan. Na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. But ang sagot ng Hebrews 12 verse 14, pagsikapan natin mamuhay ng may kabanalan. Hallelujah! Kasi tinawag na tayo na born again. Baka born again lang sa nguso, pero sa puso, mga buang again! Hallelujah! Hope! 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 By faith.
makita na tayo na modelo tayo sa ating Diyos. Kung tayo po ay tumayo sa harapan ng Panginoon, nawa magiging banal po ang ating pagtayo dito. Hindi po natin, sabihin na natin, hindi ba natin siya nakikita, pero maliwanag ang John 4:24, nasambahin natin siya sa Espiritu ng katotohanan. Kung hindi tayo dito, napareho lang tayo, tumayo lang, na para bang nasa sanglibutan, hindi presentable sa paningin ng Diyos. Sinong member na mabless sa iyong leader? Dapat naging modelo tayo. I-please natin ang ating buhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kayo nga, hindi kayo nalulugod. Di ba sabi nyo, yan ba ay pastora? Yan ba ay leader? Dapat ang leader modelo sa kanyang mga member. Amen. Kasi paano nga, sumamba daw sa Espiritu ng katotohanan, pero minsan, ang lahat ng tumatayo, this is holy. Dapat magiging banal, hindi man 100%. At least, sinasabi natin, irespeto natin na sinabi ng Panginoon na sambahin niyo as Espiritu ng katotohanan. Kaya kung tumayo tayo dito na hindi nagiging kaaya-aya, di ba sabi niya, i-please natin ang ating buhay na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kayo nga, pag sinabi natin, tingnan mo, ang nangaral sa salita ng Diyos, para maniwala sila, maging presentable ka sa kanila. Kaya kung ikaw, uy, I love you with the love of the Lord, pero ang yung pantalon na sinusot, butas dire, haywa dito, hiwa dito, hiwa dito. Eh, sino maniniwala? Born again ba to? Sabi nga niyan, kung born again ka, do not conform to this world. You are the light. You are the soul. Na kung mag-iba-ilaw, yan ba ang ilaw? Sabi niya, uso kasi. Uso? May uso pa ba? Sinasabi ng Panginoon, na sabi niya, do not conform to this world. Kaya kung mo conform ba, taga-sanlibutan ka ba? Hindi ka pa pinanganak sa Espiritu ng Diyos. Tapos magpatawag ka born again Christian. Pag sumamba sa Diyos, ay akala mo na para bang nasa karsada ba? Na, oh, gising! Para bang ganyan ba yung nagiinuman lang. Meron nagturo salita ng Diyos na para bang lasing ba ito? Lasing sa Espiritu o lasing sa inumin? O di ba? Ang lasing sa Espiritu ng Diyos, makita mo na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, maging modelo sa kanyang mga sinasabi. Kahit pa sabihin ninyo, oy, milagro. Hindi. Ibigay ko ang aking buhay na maging mabango sa harapan ng ating Panginoon. Kasi sumamba tayo sa Kanya sa Espiritu ng katotohanan. Kung hindi katotohanan, huwag na ninyong ipairal. Hindi totoo ang inyong naranasan. Kaya ang katotohanan, sabi niya, huwag ninyong pabulaan ang katotohanan. Huwag ninyong kasubugkan ng kasinungalingan. Ang Diyos natin banal. Dapat maging banal po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Amen! Purihin po ang Panginoon. Ang mensahe ngayon, John 3:3. Unless the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliwanag, kung hindi tayo ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, hindi natin makamtan ang pangako ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord God. We glorify your name. Hallelujah. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kung mahal mo ang Diyos, ipangako mo sa Kanya ngayon. Lord, in Jesus' name, turuan mo kami, O Diyos, na lumakad ayon sa iyong kalooban. Hallelujah.
Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi ito pangako ng tao. Ang Diyos ang nangako sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan sa lahat ng uri ng ating mga buhay kung ano man ang ating dinadala. Kung ihanda natin ang ating sarili, Lord, wala akong magagawa. But, sabi ng Panginoon, magagawa mo ito kung kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, gagabay saan man naroon. Soliranin man ay sumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailanman. Kapahingahan, yes, Lord, sa'yo kamay sa Panginoon. Ang pagtaas ng kamay ay tanda ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Hindi natin ito magagawa kung wala ang presensya ng Diyos, wala ang kanyang Espiritu. Pagsalamat sa kanyang mga pangako na meron akong gagawin sa inyong kalagitnaan. Hallelujah. Mga kapatid, sumunod kayo sa panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na malikha ng langit at lupa. Itinataas ko, Panginoon, ang aking buhay. Nagaling ka, O Diyos. At ikaw na ang manahan sa buhay kong ito. Turuan mo kami, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Lord, walang imposible. Sa iyong pangalan, Panginoon, na hindi mo ipagkaloob, Lord, ang lahat ng aming narinig ngayong lugar. Lord, magali ka. Gawin mo kami, Panginoon, na tugong asin at ilaw ng
Diyos, at sa pamagitan ng aming mga buhay ngayon, O God, ang nasa diliman, makikita nila ang liwanag sa amin. Father, in the name of Jesus, sa araw na ito, God, Lord, ipangako ko sa iyo, at sundin ang lahat ng iyong salita. Mula ngayon, maghari ka na sa buhay ko. Ikaw na ang makita sa buhay kong ito. Turuan mo kami, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Dahil alam namin, O Diyos, na malapit ka nang babalik, Panginoon. Dahil ang tunay na mananampalataya, ang sinabi ng Panginoon, na hindi namin makita ang kariyan mo, Panginoon, kung hindi kami magbagong buhay sa aming buhay sa mundo. Ama, sa iyong mga kamay, inialay ko ang aking buhay para sa iyo. Father, I trust you in everything. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo sa aking buhay. Kahit ako'y maraming mga pagkukulang pagkakamali, pero kapag kang nangako na ang sinumang lumapit sa iyo ay pagharian mo sa iyong mga pag-ibig na walang pagmamahal. Panginoon, mula ngayon, susunod ako sa kalooban mo. Tawagin mo ako, Panginoon, na ako ang iyong anak at ikaw ang aking ama ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, yakapin mo ako, Panginoon. Hindi ako mawalay sa iyo. Ikitan mo, Panginoon. Hawakan mo ang bawat isa. Lord, alam mo, Panginoon, ang aming katayuan sa lugar na ito. Hindi namin ito masusunod, Panginoon, kung wala ka sa aming mga puso. At by grace, by your mercy, Panginoon, by faith in Jesus' name, nakikita namin, Panginoon, at natutunan namin, Panginoon, pagsikapan namin ng Diyos na mamuhay ayon sa iyong magandang balita mo. Father, in the name of Jesus, ang aming napakinggan ngayon, Panginoon, hindi na maagaw ng aming tao. Lord, balutan mo ito sa iyong makapangyarihan, Jehovah, na ibigis namin ito, O Diyos, ang espiritu ng katotohanan sa aming mga buhay ngayon, Panginoon. Father in heaven, in the name of Jesus, nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Alam ko, Panginoon, na meron at meron kang gagawin sa bawat isa ngayon, Panginoon. Hallelujah. Hawakan mo sila, O God, mula ulo hanggang talampakan. Bless mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, kung paano mo kami ingatan sa lugar na ito. Ganon din ang pag-iingat mo sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi maiksiyan yung kamay, na hindi mo sila kayang abutin sa mga oras na ito, God. Kundi, Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid, Panginoon. Patuloy mo sila, O Diyos. Hawakan mo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, na mula ngayon, ipangako namin, O Diyos, na kami ay mananampalataya sa totoong Diyos na tumawag sa aming mga buhay. Because sabi mo, O God, na ikaw lamang ang aming silbihan at iyong mga anak na totoo, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Nagpakita, Panginoon, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Father, in Jesus' name, sa lahat na nakiisa ngayon, Panginoon, bless them mightily in the name of Jesus. Lord, alisin mo sa amin, Panginoon, ang Espiritu, Lord, ng sakit karamdaman in Jesus' name. Kung paano mo kami iningatan sa ilang buwan na dumaan, Panginoon, at kami harap na naman na panibagong buwan, Panginoon.
Lord, salamat sa kalakasan. Salamat sa kabutihan, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong mga anak na nakisa ngayon, Panginoon. Bless them mightily in the name of Jesus. And cover, Lord, in your mighty hand. In Jesus' name, ito po ating samot dalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Ang lahat magsabi ng Amen. God bless you. I love you with the love of the Lord.